nasaktan, Lilet. Ngayon, puro galit na lang yung nararamdaman ko. Mas napapabilis yung paggaling ni Sir Ramir pag nakita niya na okay na tayo. No! No! Hindi ko yung mabibigyan ng solusyon sa mga problema ko. Kasi ikaw mismo yung problema ko. Buti dumating ka na, hinihintay ko yung pamangkin ko, si Samson. Nice to meet you. Pasensya na, medyo pagod lang. Sana magkita ulit tayo kapag may oras at may energy ka na. Ang alam ni Feliz, andito ako sa tita ko. Gusto mo punta kita sa apartment mo? Akin ba talaga lahat ng to? Dati ang sarap isipin na pwede kong baguhin ang mundo. Hindi ko nga mabagong sarili kong buhay eh. Masyado kang ambisyosa, Lilet. Pa-hero, pa-bida. Ikaw yata yung binago ng mundo eh. Huwag mo nang bilangin yan. Kompleto yan. Tatanggal pagod lang po, Tinang. Kwento. Pwede po utang muna. Okay lang. Ramdam ko yung pagod mo. Sige. Secret na lang muna yung kwento mo. Sandali. Uwi na ako. Kailangan ko na umuwi. Teka lang, sir. Di mo pa nga ako natuturuan eh. Tsaka di ba parehas nakaliwain pa ako? Ka kasi nakikinig sa akin eh. Sumabay ka lang kasi. O, last na to ha. 1 and 2. Okay? 1. 2. Plus. Okay. 4. Diba? O, atras. Okay, atras. Sumabay ka, sabay. It's okay. Naku na, Sir Samson na Sir Samson. Yung Sir, sayang hindi kita naging PE teacher. Hindi ang sense. Pinapasaya mo ko, sir. Alam mo ba yun? Samson? Mga hayop kayo! Ikaw! Hayop ka! Malagsit ka! Babae ka! Ikaw! Ha? Ikaw! Ano? Mga manluloko kayo! Wala kang kwentang babae! Ano? Ha? Wala kang kwentang babae! Huwag mo akong hawakan! Mga manluloko kayo! Ididimanda ko kayo! Wala kayong mga kwenta! Ididimanda ko kayo! Hayop ka! Bitawan mo ko! Tama na! Tama na, mahal! Tama na! Huwag mo akong matawag-tawag na mahal! Huwag mo akong matawag-tawag na mahal! Ano, ha? Masarap pa makatikim ng bata, kaya binabalik-balikan mo? At ikaw! Ikaw, ha? Ikaw, makinig ka sa akin, hayop ka! Ha? Ikaw! Tama na! Kasing tamis ba ng pastillas na binibenta natin yung labi ng asawa ko, ha? Ma'am, sorry po talaga. Ha? Tama na! Anong tama na? Huwag mo! Samson, ha? Halika dito, ha? Mga walang ya kayo, ha? Naniwala ako sa inyo! Ha? Naniwala ako sa inyo. Halika dito. Wala ang gusto ko sa natin sa mga asawa. Halika!
Hindi ko yung magbibigay ng solusyon sa mga problema ko. Kasi ikaw mismo yung problema ko. Newsflash! Hindi ka Diyos. Walang Diyos na bobo. Paalala lang, Lilith. We made you. You're nothing without us. Isa ka lang fake. Kaya ka nga kabit ng kabit sa mga deleyon at sa mga kung sino pa eh. Para pagtakpan niyang totoong Lilith. Yung mahina at tangang Lilith. Huwag ka ba? Tama na! Naiintindihan mo ba? Tama na! Hawakan! Ay, lalaki ka! Huwag ka ba? Huwag ka tama na! Lilith, kanina ka pa nakatulala. Anak, sige na. Ilabas mo na yan. Lilith! Ay, Lilith! Lilith! Oh, ano nangyari? Si Samson kasi tumawag. Eh, pinabarangay daw siya ng asawa niya. Ha? Bakit daw po? Pinagbibintangan daw siya na meron silang relasyon nung assistant niya sa tindahan nila. Tara, kawawa naman. Teka. Kailangan na ba ng abogado sa barangay? Yung ate sis naman. Para ano pa, meron akong pamangkin na abogado. Tara na, Lilith. Kailangan ko yung tulong mo. At saka, ate sis naman, sino naman hihingan ko ng tulong ng ganitong oras, di ba? Sige po. Salamat ha. Sa daan, ikikwento ko na lang sa'yo lahat. Lahat-lahat ng alam ko. Naku, handa talaga yung Feliz na yan. Pag nalaman na niya, tignan ko pag hindi talaga siya malula na ang abogado ni Samson si Attorney Lilith Matias. Halika na. Lilith, halika na, dali. Anak, natulala ka na naman dyan. Okay ka lang ba talaga? Ano ha? Itatanggi niyo pang dalawa yung nakita ko? Mali naman ang interpretasyon mo sa nakita mo eh. Nilalagyan mo na mali siya. Ako pa itong malisyosa ngayon? Ako? Sa tingin mo ginusto ko to, ha? Sa tingin mo, Ayla, ina-enjoy ko to? Katulad ng pag-enjoy mo kasama yung asawa ko sa moment nyo? Pwede ba? Maupo muna kayo. Maupo kayo. Ano? Hindi ba kayo mag-uusap na maayos? Ha? O baka naman gusto nyo parehas sa kulungan matulog? Ako wala pa akong tulog ha. At lahat ng mga nandito, pati mga kapitbahay ninyo, nabulabog, nagising dahil sa eskado ninyo. Uy, di ba siya yun, yung abogado? Magandang gabi ho, Kap. Attorney. Magandang gabi rin po, Attorney Lilith Matias. Hindi niyo na po kailangan magpakilala. Sa katunayan nga po, isa ako sa mga tagahanga ninyo at aliw na aliw din po kami sa inyo. Ganun ka lang naman talaga, Lilith. Para kang isang magic trick na hinangaan at kinaaliwan ng mga tao sandali. But the truth is, hindi naman talaga sila naniniwala sa'yo. Ang kit-kit niyo po, Attorney Matias. Idol! Bakit naman ho kayo naaaliw sa akin? Hindi naman ho ako nandito para magdala ng magic trick sa inyo. I'm here as the legal counsel of Mr. Samson Guerrero. At hindi na po muna siya magsasalita.
He'd like to exercise his right against self-incrimination. Kapal talaga ng mukha mo. Ikaw pa itong may lakas ng loob kumuha ng abogado. Feliz, pinoprotektahan ko lang yung sarili ko. Yun na nga yung problema eh. Sarili mo lang ang iniisip mo. Eh ako? Ha? Naisip mo ba ako? Naisip mo ba yung relasyon natin? Yan ang gusto ko munang tumbukin natin sa ngayon. Hindi ito nangangailangan ng certificate to file action. Pwede na itong dumiretso sa kasong concubinage. O kaya Bausi case. Pero siguro naman, pwede nyo pa rin pag-usapan to, di ba? Alang-alang na lang sa pinagsamahan ninyo. Alang-alang sa pamilya ninyo. Di ba kung pwedeng sa loob ng pamamahay nyo na lang ayusin to? Alang-alang sa anak niyo. Bakit? Wala ho kami, anak. Kaya ho, yun ho ang dahilan kung bakit. Uy, sinabi mo dito na magsasalita. Please, sorry. Hindi naman ito dapat nangyayari eh. Kung hindi lang. Huwag mo nang gamitin yung usapan na yun. Niloko niyo ako ni Ayla. Lumagpas kayo sa pinag-usapan. Ma'am, bakit hindi pwedeng sabihin yung usapan na yun? Oo nga naman. Ano ba yung usapan na yun, ha? Walang kinalaman dun sa usapan natin. Walang kinalaman yun. Talaga? Bakit Ayla, ha? Gagamitin mo ba yun para takasan yung krimen na pakikiapid sa asawa ko? Wala kami ganun kasalanan. Kung paano mo unang ginamit yun para agawin yung asawa ko? Hindi ko siya inagaw. Ginagawa ko lang yung trabaho ko bilang baby maker nyo. Baby maker? Mrs., totoo bang sinasabi niya? Mrs., sumagat naman kayo. Anong oras na oh? Magpatulog naman kayo. Mrs., uulitin ko ang tanong. Totoo ba na may napag-usapan kayo na gawing baby maker ang babae ito? Totoo po, Kap. Dahil baog po siya. Ano? Ano sinabi mo? Dahil baog ako? Pwede niyo na akong lokohin? Ilang beses kong tinangging maniwala sa lahat na nagsumbong sa akin. Ako na lang nga atang hindi naniniwala na kaya niyong gawin sa akin to eh. Ayokong maniwala na kayang gawin sa akin to ng asawa ko na mahal ko ng buong buhay at pagkatao ko. Dahil ayokong maniwala na ito pala igaganti sa akin ng isang taong hindi ko na tinuring iba. Mula pa nung estudyante siya hanggang sa naging kasabay namin. Tinulak niyo ako eh! Lagpas sa hangganan ng kabaitan ko! Tinulak niyo ako! Kung di naman po pala kailangan yung certificate to file action na yan, tapusin na natin yung usapan na to. Huwag na huwag kayong magpapakita sa bahay. Sa korte na tayo magkita-kita. Feliz! Tikman mo rin ito. Masarap yan. Masarap. Ikaw, kakanin ka pa? Ano, diet ako. Ayoko. Salamat ho sa pagpapatuloy sa akin dito, ha.
Walang anuman, iho. Baka naman pag humupa na yung galit ng asawa mo, makabalik ka na ulit sa bahay niyo para makuha mo yung mga gamit mo. Eh sana, pag kumalma, hindi ka na din idemanda. Pero mukhang porsigido, gadi. Pero Samson, promise, hindi mo talaga babae yun. Hindi mo jowa. Hindi po talaga. Uy, Pero, Juan, baby maker, kamo? Baby maker kamo? Labs, totoo pa lang may nangyayari sa totoong buhay na ganyan. Kakilala ko pa. shh, boy. Pero, bakit kaya bigla kang iahabla ng asawa mo kung pareho naman kayong kumuha dun sa babae para maging baby maker? Eh, ano namang kaso ang ihahabla sa'yo? Sabi sa barangay, pwedeng concubinage. Ano raw? O, yun na yun. Concubinage. Samson, nandito na yung buong proseso ng pagkuha ng lawyer sa PAW. Nandiyan na din yung contact person sa Integrated Bar of the Philippines. Required ang mga lawyers na maglaan ng oras para sa free legal services. Matutulungan nila kayo dyan. Sorry, Samson Hindi na ikaw maging abogado ng pamangkin ko? Hindi pa rin po kasi ako nakakahawak ng ganyang kaso tungkol sa mag-asawa. Pero, Lilet, di ba lahat naman ng kasong naipanalo mo first time mo din nahawakan? Oo. Di ba? Anak, hindi mo ba pwedeng subukan? Bakit naman? You know what? Konting-konti na lang. The world will finally realize na benta ka lang naman sa mga tao. Kasi isa kang special little person na naging abogado. Pasensya na po. Pero hindi ko pa po yata kayang humawak ng ganyang klase ng kaso. Excuse me po. Attorney, ganun ho ba kadelikado ang posisyon ko? Kaya ho ba ayaw niyong tanggapin ng kaso? Dahil alam niyo matatalo kayo? Kung sabihin kong oo, wala na ba akong karapatang tumanggi o umiwas muna sa pagkatalo? Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo ko sa buhay? Lilet, may pinagdadaanan ka ba? Time first na po muna sa may hirap na laban. Magpapahinga na po muna ako. Attorney, ano ba ang kailangan mong malaman? Para matulungan mo ako. Ewan. Sige. Sabihin na natin na may kasunduan kayo ng baby maker. Pero, anong nabago sa plano? Bakit biglang kinakasuhan ka na ng asawa mo? Unless may nilabag ka dun sa agreement niyo. Ako, wala. Oo, naging malapit na magkaibigan kami ni Ayla. Pero hanggang doon lang yun. Hindi ko siya ginusto sa romantic na paraan. Pero ewan ko, iba siguro nakita ni Feliz. Nagpadala sa iba siguro. Nagpadala sa takot. Nalagyan siguro ng mali siya nung nakita niya kami magkasama. Kaya siguro kinasuhan kami. Attorney, mali ang reklamong pinataw sa akin. Ayokong makulong dahil hindi buong katotohanan ang pinapalabas niya. Magiging masalimuot ang kasong to pag nagkataon. At hindi ko alam kung may lakas pa ba ako para idikit ang sarili ko sa ganung sitwasyon . Nalalagay ka na ba sa posisyon ko? Nang ma-accuse ka sa isang bagay na hindi mo naman talaga ginawa. Pakasaktan niya ako ulit! Ilayo niyo siya! What are you saying? She tried to kill me! Siya yung tumulak sa akin sa hagdan! Itong tatandaan,
Gagawin kong lahat para managot ka sa lahat ng ginawa mo kay Era. I will never forgive you. Never! At dahil sa maling paratang yun, hindi lang sarili mo unting-unti nasisira, pati yung mga bagay at ang mga taong mahal mo, pinaka-iniingat-ingatan mo. Attorney, nakikiusap ako. Tulungan mo ko. Dalhin mo sa akin yung kopya ng pinirmahan yung agreement. Siguradong sa fiscal pa lang, hindi na magpa-prosper yung kaso. Pero, kung sakaling tatanggapin ko yung kasong to, marami ka pang dapat ikwento sa akin. Magiging honest ka ba sa akin? Hello? Nasa court ka ngayon? Araw-araw ba kayo nandyan? Hindi naman. Why? Wala lang. Attorney Ira, sorry baka naiistorbo na kita. Wala lang kasi akong magawa dito sa house after akong i-ban ni Mom sa hospital. That's harsh. You know what? Why don't we go for a coffee date later? Really? G, ako na bahala sa place. I'll send you the details, okay? See ya! See you! Hindi pa ako tapos sa investigation ko sa'yo, Attorney Ira. I'm not yet convinced na wala kang idea sa kung anong meron kina Dad at sa mom mo. Huwag kang magsisinungaling sa isa ring sinungaling. You gotta thank me, Matty, for doing this. The closer I get to Trixie, the more chances I get para linisin ang baho mo. Attorney Era! Attorney! What are you doing here? Magsasubmit lang ako ng mga documents. Okay. Then after that, you can start reading Felice's case file, okay? And then you can join me on my so far one-man team na concubinage case. I know you can relate. Tito Spanks, hindi pa ako kinakasal, okay? I know. But didn't you say that someone stole someone from you? Oh, please. I don't want to deal with that anymore. But wait. You haven't heard my pitch yet. Wait till you hear who the defense counsel will be facing this. Mga attorney, naku, magandang araw po. Pinapasok na po ako ng guard nyo. Pasensya na po, medyo late po ako. Ay, okay lang, Ayla. Ito nga pala si Attorney Bonnie Linaw. Siya yung tutulong sa atin sa kaso. Ay, hello po. Si Sir Samson po. Si Samson naka-arrest na. Kakatapos namin i-finalize yung affidavit niya. Ganun po ba? Sayang hindi po kami nagpang-abot. Kasama ko po pala yung kuya ko. Nagmotor na po kami para po mabilis. Kakagaling lang po niya sa trabaho niya sa Batangas. Pakilala ko po sa inyo. Mga attorney, si Kuya Genesis po, kuya ko. Kung all around po yan, kung hindi nasa habal-habal, nasa construction, hindi kaya kung anumang milagrong ginagawa niya. Uy, naghahanap buhay ako para sa ating dalawa. Ako rin naman naghahanap buhay Ikaw, hanap dahilan para makatakas. Sasabihin mo lang. Kuya! Alam mo, sabi ko kasi sa'yo, bilisan natin Yan tuloy, hindi natin naabutan si Sir Samson. Bilis ko na nga Wala na. Wala na. Ayla, ubo muna. Okay lang ba kung kunan kita ng statement din para lang makatulong kasi may i-verify lang ako? Sige po. Kasamahan ka ba ng kuya mo? Si Ayla ko yung bahala. Kahit ano. Alam niyo naman ho yung tungkol sa agreement ni Ayla kala Samson at Felice, no? Oo. Sabi ko nga sa kanya, maling pumayag Tutuloy. Kuya,
Nandito na tayo eh. Siguro sa labas na lang maghihintay, Ayla, ha? Alam mo, siguro mabuo ka muna. Okay lang ba kung kuhanan ka namin ng statement? Baka kasi makatulong sa kaso. Hindi na, sir. Hindi, kasi alam mo na, kilala mo siya, tsaka si Samson. Lumabas ako dyan eh. Salamat na lang. Sa motor na lang ako. Sige, kuya. Sige. Okay. Ito sulat mo na lang ako yung statement ko. Tapos yung mga tanong lang dito. I'm still following up on the annotation from the barangay complaints, but we have the CFA for now. This is what we have so far. Concubinage yung gusto mong isampang kaso laban sa asawa mong si Samson Guerrero at yung assistant niyo sa tindahan na si Ayla Ocampo, tama? So based on the testimony of your neighbors who are also witnessing to Samson frequently visiting Ayla's apartment, were you starting to get suspicious at this point? Alam ko po na pumupunta yung asawa ko sa kanila. Hinahatid niya po doon yung mga pastillas at mga candy na ipapak naman po ni Ayla para sa tindahan namin. Okay, so kung yun ang excuse, pakiramdam mo ba na doon nagsimula yung kanilang affair na wala kang kaalam-alam? Siguro po. But the neighbor said that Ayla goes to your house and then goes home in the morning. You're worried about that too, di ba? And were those during those instances as well? So, what was Ayla doing at your house? Was she wrapping pastillas? Don't you think that she could have been doing something there all along? Ano po ba yung pinapalabas niyo? I'm sorry, I just want to know the facts, Felice. It seems like it's not the first time you learned about the affair when you caught them hugging and dancing romantically in Ayla's apartment. Mahina pa bang proof ng concubinage na may ginagawa sila sa sarili kong bahay? Na pinag-uusapan na kami ng mga kapitbahay namin? Na may milagro silang ginagawa sa bahay ni Ayla? Those could be grounds for concubinage, but it's not enough because you have to catch them in the act for the case to be undoubtedly and successfully prosecuted. Unless there's something else happening here, Felice. Mukhang pasaran talaga yung law firm natin. Anong dapat natin gawin yun? Fake news yan. Okay? Fake news? Bakit? Ayan na nga, oh. Nawala lang yung letter R. Mas naging astig nga tayo ngayon, eh. The Law Firm. Naks! Iwalayan na talaga to. Hiwalayan. Parang lang din pala yung kaso na nahawakan ko ngayon. Na, hindi pwedeng malaman ni CRD, kaya quiet ka lang. Ano yan? Sali naman ako dyan. Si Samson, isang lalaki na nilaglag at pinahiya ng asawa niya, kinasuhan ng concubinage. Pero si Samson, gusto niya pa na magkabalikan sila ng asawa niya. Si CRD, naghahanap na ng iba. Magkaiba yun. Diyan sa kaso mo, may love yun. Eh dito, wala namang love-love dito eh. Pataasan ng ihi.
Pero seriously, sali naman ako dyan. May inassign kasi sa akin si CRD na adultery case. Magandang preparation yung new case mo eh. Welcome to the team, Attorney Ignacio. You have a new case? Ibig sabihin, first day ko na rin na your intern, Ate Lilet. Excuse me, I have to take this call. Hera, please take over. Okay, Tito. You can check if there's other cases that we can file against them. Okay, Tito. Si Attorney Spunky po. Ito po yung photocopy ng detailed report ng barangay doon sa supposed conciliation nila. Nabasa na ba ito ni Attorney Spanky? Hindi yung detailed minutes. Okay, thank you. Okay, thank you. Sorry, nag-backtrack lang. Wait. Sabi rito na sinabi ni na Samson na kaya sila nagtatalik ay kinuha niyo daw siyang baby maker? At hindi mo raw confirm ito. Eh ano naman magiging epekto niyan sa nireklamo kong concubinage, kung totoo man yan? Maraming epekto, Feliz! My God! Gagawin nilang dahilan to para hindi sila maging guilty of concubinage. Kasama ba sa paggawa ng bata yung pagsasayaw? Yung paghahalikan? Wala sa usapan yun. So it's true na ginawa niyo siyang baby maker. Attorney, kailangan pa bang malaman yun? Eh ano ngayon? Ginamit pa rin nila yun para magromansa. Para lokohin ako. Attorney, matatalo ba ako pag ganun? Hindi na ba mapaparusahan yung panloloko nila sa akin? Lalo na at yung Attorney Lilet Matias yung abogado nila. Nabasa ko yung tungkol kay Attorney Matias. Magaling daw siya. Kapag ginamit niya ba na baby maker namin si Ayla, matatalo ba ako, Attorney? Hindi. Hindi tayo pwedeng matalo. Alam ba ng mga kapitbahay niyo na baby maker niyo si Ayla? Hindi. Kaming tatlo lang. Yung nasabi sa barangay. May hard proof ba kayo na kinuha niyo si Ayla na baby maker? Bukod sa sinabi ni na Samson at Ayla sa barangay, meron ba kayong kontrata o kasulatan? Did I miss anything? Nothing, Attorney. Oh, you're so cute, Attorney Lilet. Wow! A masterpiece! This is a nice place. You got taste. Actually, I ordered na for the both of us. Cool. I trust you. You seem so happy, Attorney. What's with you? Guess what? After dito, dediretso na ako sa investigation namin for a new case. At alam mo ba kung sino yung mga kalaban ko? Si Lilet. And I can't wait na talunin siya. Tatapatin na kita tungkol dun sa internship mo. I don't think I'm the right person to mentor and supervise you.
Si Attorney Patrick na lang. Lupit nun. Alam mo, Ate Lilet, if there is something beautiful I got from my rape trial, yun ay ang appreciation ko sa law. Kahit nga sa mom and dad, hindi nagawa yun sa akin. Pero ikaw, Ate Lilet, you inspire me so much. You make me want to follow in your lead. You make me want to follow in your footsteps. I feel that I need a mentor na komportable ako. Ayaw mo man siguro to aminin sa sarili mo. And maybe sometimes, you fail to see this in you. Dahil nga kung paano ko nga tingnan at i-judge din ng mga tao. Pero sobrang galing mo. I'm still amazed how you got me out of that hell. How you gave me the justice that I deserved. Na baka hindi nangyari kung ibang lawyer ang humawak sa akin. So tell me, what's next for Trixie Engano? I actually don't know. I feel so lost after the trial. Yung mga ginagawa ko, mga future plans ko, parang hindi na tamang gawin. I have an offer. At dito ako excited for you. An offer? Yes. What's your course again? Thank you. Marketing management. Oh. So I assume na meron kayong business and org law units, hindi ba? Why? You want me to study law? Baliw ka ba? Mas baliw ka pag pinakawalan mo pa tong offer ko. Hear me out. Si Lilet yung makakalaban ko. At alam mo ba kung sino yung magiging intern niya? Walang iba kundi si Ino. Sorry, Ate Lilet, are you okay? Ino. Payakin mo pa yung Ate Lilet mo. No, sorry, Ate Lilet, I didn't mean to offend you. Attorney Lilet Matias. That's how you should address me as my intern. Yes, ate. Attorney. Now, gusto mo bang gumanti sa kanila? Gusto mo bang maramdaman kung paano lumaban at talunin sila? And somehow, makuha mo man lang yung justice na ipinagkait sa'yo ng court. I don't know paano mangyayari yun, attorney. Be my legal intern, Trixie. You deserve a win against Ino, Lilet, and everyone who never believed you. Our client defendant Samson Guerrero and his suspected mistress Ayla Ocampo. Kinasuhan sila ng concubinage ng wife ni Samson na si Feliz Guerrero. Oh, so they have an affair. Na siyang ipoprove natin na hindi totoo as a defense counsel. At tutulungan tayo na nag-iisang Attorney Bonifacio Linaw. Attorney Matias, mukhang buo ng team ah. Attorney. With your cute intern, Your Honor. Uy, groupie naman tayo. Groovy. Bagi pa tayo dyan. Groovy. Let's go, guys! Okay. Let's go. So pati pala dito sa court, ibe-babysit mo itong si... Watch your words, Attorney.
And watch your wrinkles, attorney. Chill. Stop assuming. I'm proud to have Ino as my intern. Really? Eh ano naman ang matututunan niya after this case? Sa bagay, marami naman talagang matututunan sa pagkatalo. Especially now na magiging rematch natin ito. Kayo yung abogado niya? Yup. You heard it right. Masyado ka namang siguradong mananalo ka sa kaso sa korte. Eh, dito pa lang wala ng kaso. Oh, come on! We should leave now, Attorney Era. I'm sorry to burst your bubble, Attorney Matias, Attorney Linao, and Attorney Ignacio, but I will see you all in court. I guess you still have some things to learn from your law professor. Okay. So, hindi yung mga paniwala na law professor natin ang makakalaban natin. One for the books. Bakit siguro si Attorney Spanky na makakahanap ng probable cause ng fiscal para ituloy yung kaso? Ano ba yung nakikita niya na di natin nakikita? Alam na kaya ni na Era yung sa baby maker defense natin? Attorney, may malaki tayong problema. Anong problema? Yung kopya ng sign agreement sa pagiging baby maker ni Ayla, nawawala. Bakit nawala? Hindi ko alam. Nung umuwi ako sa amin, nung wala si Feliz, hindi ko na siya makita. Sandali. Ayla, may kopya ka, di ba? Opo, meron po. Hinalugog ko na yung buong apartment ko pero hindi ko talaga makita. Ang pagkakaalala ko, nilagay ko yun sa drawer. Di ba, kuya? Kasi sabi mo nandun. Tinignan ko naman sa ibang party ng apartment, wala naman. Pero yun ang pinaka-powerful piece of evidence natin to counter the concubinage case. Eh, paano na to? Samson, tinanggap ko yung kaso kasi ang sabi mo, mabibigay mo sa akin yung dokumentong yun. Kailangan ko na umalis. May biyahe pa kasi ako pa Batangas eh. Ulitan mo lang. Sige, kuya. Ingat. Tol, ingat kayo. Attorneys. Bye, kuya. Attorney, sorry hindi ko inaasahan na mawala to. Wala na ba ibang paraan? Kailangan ni-review ang kanilang affidavit. Hanapan ng butas. Satisfy ba nila yung tatlong elements ng concubinage? Ano yung 3 elements? Sinabing concubinage, under Article 334 ng RPC, may 3 grounds na dapat nakubit ng husband. Ang pagpabahay sa kabit sa mismong bahay ng mag-asawa o pagkakaroon ng eskandalosong sexual na relasyon sa kabit o pagbabahay sa ibang lugar na pwedeng sila ay nagpapakilala na legal husband and wife. Tony, okay ka lang? Hindi tayo pwedeng matalo. Ulit kumalma ka. Okay? Ayusin natin to. Hindi mo naiintindihan eh. Hey, kumalma ka nga. Paano naman ako kakalma?
yung isa sa importanteng dokumento para tong sa secret case natin nawawala. Paano na tong affidavit natin ngayon? Alam mo, hindi ka makakapag-isip ng maayos kapag ganyan ka nagpapanik. Ano ang problema? Ayoko lang kasing matalo eh. Hindi ngayon. Naman ngayon. Attorney, bakit po? Eto, simula ng tanggalan, attorney. Marami na kami na-retrench. Simula na nag-pull out ang mga Reyes sa firm. Ha? Pero yung mga baguhan na kagaya nyo, na-retain. Oo nga naman, entry level pa ang salary nyo. Dapat noon ko pa to nilayasan. CRD, nagtatanggal na daw po kayo ng mga empleyado. Baka naman po may pwede pa tayong gawin para hindi po mawala ng trabaho yung mga kasama natin. Tulad ng Atty. Matias? Any brilliant suggestions? That's brilliant. Akala nyo ba madali para sa akin tong ginagawa ko? Pasalamat ka at hindi kita tilanggal, Atty. Matias. Kaya't huwag nyo na komplikahin ang isang komplikadong bagay. This is now our new team. For better or for worse, we have to tighten our belts, and it's just the way it is. We may be working as a smaller unit, but it doesn't mean that I don't expect big things from you. Magmula ngayon, piling-pili na ang mga kasong tatanggapin natin. We have to make sure we bring funds to the firm. No pro bono cases, no extra work outside. Do I make myself clear? Boss, sir. Yes, sir. Good. Habang naghahanap ako ng bagong legal partners natin, I expect double efforts from you. Our firm needs you more than ever, and I'm counting on all of you. Okay? Good. Hindi nga ako natalo sa kaso. Kiki-case drop naman. Don't tell me. Dahil sa sinabi ni CRD, hindi na natin itutuloy yung kaso ni Samson. Lilet, umaasa na sa atin yung tao. Anong gustong gawin natin? Suwiin si CRD? Hindi. Harap tayo ng tiyempo. Total, intern naman natin si Ino. 50-50 naman yung chance natin na manalo dun sa kaso eh. E di ngayon palang bitawan na natin. Baka naman yun ang totoong dahilan why you want to drop the case. Kasi natatakot kang matalo. Ang Lilet na kilala ko, kung ayaw matalo, lalaban. Gagapang kung kinakailangan. Lalo na kung sa tingin niya, inosente yung pinaglalaban niya. Ano ba yung kasong pinagtatalunan nyo? Yung adultery case po. Kurt, ayusin mo na yung kasong yan. Finish it! At ikaw naman, Atty. Matias, I want you to bring this letter to the Innocent Angels Haven. Ito na po ba yung funds nila for this month? Attorney, hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? We're letting that foundation go. Po? Eh, pero CRD... Ikaw naman ang kausap nila this past few months. So you know how to talk to them.
Bakit ka po umiiyak? Mawawala na naman tayo ng bahay, anak. Ho? Paano na ito, attorney? Paano na yung mga batang umaasa dito sa foundation? Saan sila pupulutin? Sabi naman po dyan sa letter, pwede pa po kayong magstay dito sa shelter ng 2 months. At saka may mga nakontak na rin po ko na willing donors para madagdagan po yung contingency funds nyo. Mabigat lang po yung pinagdadaanan ng firm ngayon eh. Bagsak lang po talaga. Sana mabali ako, attorney. Sana hindi totoong kaya lang nila tinayo ulit tong foundation na to para sa anak nila. Hindi nga sila humarap dito ngayon eh. Akala po namin okay na po kami dahil nandyan po kayo. Pero galang po pala kayo ng mga magulang namin. Pababayaan niyo rin po pala kami. Sorry. Hello? Kailangan ko ng Diva Light. Attorney, okay ka lang? Umiyak ka ba? Umiiyak si Lilet? Bakit? Ay, loudspeaker na natin. Okay lang ako. Bakit ka napatawag, Samson? Attorney, pasensya na ha. Itatanong ko lang sana kung ano ba gagawin natin sa kaso ko. Ilalaban natin to, Samson. Igagabang natin. Kaya, samahan mo ko sa inyo ngayon din. Sige, attorney. Thank you. Salamat ho. Di ba? Ay, yung live selling ko. Sandali lang. Anak yung ilaw. Ay, naghihintay. Ay, di ko lang. Sa ilalim. Newsflash! Hindi ka Diyos. Walang Diyos na bobo. Noong nautukan ni Ino, it only showed how gullible and stupid you are. Idiots of all idiots! Eh kaya ka kabit ng kabit sa mga deleyon at sa mga kung sino pa para pagtakpan niyang totoong Lilit. Yung mahina at tangang Lilit. Hindi. Hindi totoo yan. Ayokong tanggapin na yun lang ako. Hindi. Dito na nagtatapos ang serye ng mga pagkatalo ko. Ginagawa niyo dito, ha? Hindi ba malinaw yung sinabi ko sa'yo, Samson, na hindi ka na pwede umapak sa bahay na to? Pasensya na ho, Mrs. Pero nakasaad po sa Article 75 to 143 of the Family Code of the Philippines na conjugal property niyo itong mag-asawa. Kaya may karapatan po siya sa bahay na to. Nandito kami para sa pinirmahan natin kasunduan tungkol sa pagiging baby maker ni Ayla. Saan mo tinago yun? Nagsasabi mo, Samson? Gagawin mo talaga to. Feliz, maawa ka naman, oh. Talaga ho ba? Papanindigan niyo talaga yung amnesia niyo na wala tayong pinirmahan?
Nasaan yung kopya ko? Di ba pinakuha niyo sa bahay? Ilabas niyo na, please. Pwede ba? Huwag ka na makisawsaw dito. Nakisawsaw ka na nga sa relasyon namin ni Samson. Tapos ngayon, pagkakaisahan niyo ako? Mrs., hindi ho namin kayo pinagkakaisahan. Pero lumaban naman ho kayo ng patas. Ilabas yun ang hinahanap naming dokumento. What is going on here? Attorney, bigla na lang sila sumugod dito. Pinagkakaisahan nila ako. Attorney Matias? Contrary to what your client claims, hindi kami nandito para pagkaisahan siya. Kailangan lang namin hanapin yung dokumentong bigla na lang nawala sa mga kliyente namin. What document are you talking about? Yung agreement na pinirmahan nilang tatlo na magiging baby maker nila si Ayla. Attorney, hindi totoo yung sinasabi. Imbento lang yung sinasabi nila. Kung wala talaga kayong kinakatakutan dahil nagsasabi kayo ng totoo, bakit hindi niyo payagan yung asawa niyong halughugin ng bahay niyo? Halika, samahan mo ako. I can smell your desperation, Lilette. Alam mo, pinapagod mo lang yung mga lovers eh. Pinapagod mo lang sila sa paghahanap ng isang bagay na hindi naman nag-e-exist dahil gumagawa ka lang ng kwento. And really, Lilette? Sa ganitong paraan mo gustong maipanalo to? Coming from someone na nag-imbento ng kwento tungkol sa kidnapan para lang siraan ako kay Attorney Meredith. Sa ating dalawa, ikaw ang may history ng pagsisinungaling. Gusto mo magkwento pa ako dito? Kasi ako kaya kong patunayan. Stop with your lies, Lilette. Mag-blush on ka, Attorney Ira. Namumutla ka eh. Silip mo na lahat. So, nahanap niyo? Attorney, kahit mamuti yung mga mata nila sa kakahanap, wala silang makikita ng papel o kung ano man yun. Oh. So ano pa ginagawa niyo dito, Attorney Matias? Makakaalis na kayo. Dahil oras na ng investigation ko. And see you soon, Attorney Lilette. I already advised you and Felice not to file the concubinage case, but you insisted on this case. You know, it would have been much easier if you would have filed another case. Why? Hindi ba natin may ipapanalo ito kung concubinage? Just because of what Lilette said? At naniniwala ka sa kanya? Why? Even if we don't have evidence proving the baby maker excuse from Samson and her lover, do you think it is not possible? Baby maker? It sounds so ridiculous. It could be a good defense. Pero based sa testimonies ni Ayla at ng mga neighbors niya, ang lakas ng ground for concubinage. It's just logical that if they hired that woman to be their baby maker, then they can do it at Felice's house or Ayla's apartment. Whether it's true or not, wala pa rin silang proof na nag-e-exist yung agreement na yun. At kung nag-e-exist man yun, yung inalaw lang ni Felice is yung gumawa sila ng baby. Hindi yung magkaroon pa sila ng romantic relationship. Good point. But how can we prove that Samson and Ayla's relationship is truly sexual and romantic? What is it, attorney?
You know, I was just observing Felice before, and from our meetings from before, I just don't know if I can trust everything she says. I'm not saying that there's no truth to it, but what are the lies? That we will find out, attorney. Hindi talaga nahanap. Saan naman kaya napunta yun? Check na namin yung buong bahay. How about pictures? Hindi niyo ba kinunan ng picture ang document na yon gamit ang phones niyo? Good question, Nino. Pwede sa korte yun. As long as mapapatunayan ang katibayan nito sa pamamagitan ng testimony ng kumuha ng picture and other means of verification. Hindi ko na naisip yan eh. Akalain mo, isang pirasong papel lang. Napakabigat pala. What if Lilette and her team are way ahead of us and already know the truth? What if they are actually right? We need to know so we can fight them. Kung mako-confirm ba natin yung baby maker angle sa case, mas magkakaroon ba tayo ng stronger argument? May ipapanalo ba natin yung kaso? What are you saying? We tried to hide it from you para hindi na maging komplikado yung case, but... This is important information for the case, Era. I'm the lead counsel, and when I'm the lawyer, I want to see all angles of the case so I can play fair and square. Wala namang may ibang motibo na nakawin yung papel na yun kundi si Ma'am Felice. Gusto niya lang tayong saktan at parusahan, Sir Samson. Wait. Asan na ba si Lilith? Dapat nami-meeting na tayo. Di ba't kayo magkakasama kanina? Naghiwa-hiwalay na kami kanina sa amin eh. Sabi niya na may pupuntahan daw siya. Siya pa nga to nag-remind sa akin na may meeting tayo. She's a little different this time. Bilis magpanik. Hindi tuloy alam kung anong tumatakbo sa utak niya. O paano? Bukas ulit ha. Huwag kang mag-alala, kami na magliligpit sa mga naiwan sa lamesa. Salamat ha. Aling Pura, Nemi. Thank you. Sigurado ka? Ayaw mo bang magpasama ngayong gabi? Libre naman ako. Baka mamaya sugurin ka na naman ng mga yan dyan. Ayos lang ako, Ate Nemi. Salamat ha. Sige na. Sige. O kami na magliligpit doon ha. Sige po. Kami na bahala. Sige. I'm sorry, attorney. Don't ever hide anything from me again. Given with that information, attorney, paano natin matatalo si Lilith? Wait, if there's no document that was seen earlier, does it really exist? Era, do you have anything to do with where the document could be? Talong-talo na ako sa lahat ng to. At hindi ako makakapayag na mananalo pa rin sa dulo ng lahat ng to ang manluloko kong asawa at ang kabit niya. Simula ngayon, matutupok na parang abo ang maling desisyon ko na yon, na parang hindi yon nangyari.
dito? Nililigtas ko lang ho yung katotohanan. Anong katotohanan? Ito ho. Ibalik niyan sa akin. Mrs., kung gusto niyo ho ng katarungan, wala kayong itatagong katotohanan. Eh ano naman ngayon kung ako mismo ang lumapit kay Ayla para maging baby maker, ha? Dahil sa katawan na to, hindi ko mabigyan ng anak ang asawa ko. Gusto ko lang naman magkapamilya kami. Gusto ko mapasaya ang asawa ko. Hindi kasama sa kasunduan dyan na maging kabit siya. Bahay-bata lang ang kailangan ko sa babaeng yun. Hindi niya kailangan kunin pati katawan at puso ng asawa ko. Niloko nila ako. Ma'am, hindi man ho akong tagapagtanggol niyo. Pero kung naniniwala ho kayo na talagang niloko kayo nila Samson at gusto niyo silang maparusahan sa korte, lumaban naman ho kayo ng patas. Sabihin niyo sa akin yung paliwanag niyo. Gamitin niyo mismong ebidensya at itong dokumentong tinago niyo. Magagamit ho ng kampo niyo bilang ebidensya at magagamit din ho ng kampo namin bilang depensa. Kung talagang may tiwala ho kayo sa korteng pinagsampahan niyo ng kaso, ipakita niyo lahat ng pruweba niyo. Hayaan niyo na sila ang magdesisyon at hindi kayo. Excited na ba kayo sa kalalabasan ng meeting natin with Fiscal? Ikaw yata yung mukhang excited. Siyempre naman, kasi ngayong araw, madidismiss na yung kaso ni Samson at ni Ayla dahil dun sa dokumentong pinasa natin last week. Bernie, maraming salamat sa iyo, ha? At salamat din sa inyo. Ayla, saan po lang po yung... Nasa Batangas po eh. Nagtatrabaho. Ganun naman yan, ipasulpot-sulpot. Di ba, Sir Samson? Guys, they're here. Trixie, anong ginagawa mo dito? Everyone, I'd like to formally introduce to you my new legal intern, Miss Trixie Ingano. Good morning, Attorney Matias. Mr. De Leon, you're here. I guess madalas tayong magkikita. The trial gets juicier because of you two. Kung ako sa'yo, bawasan mo yung pagiging overconfident mo. Kasi walang kaso dito. The rescued signed agreement is a powerful piece of evidence to justify the sexual relationship of the accused. Okay. Thank you nga pala sa pag-rescue ng evidence, ha? Ang galing-galing mo talaga. Good morning. Good morning po. Good morning. Salamat sa pagiging on time. Let's start. So today, matapos kong aralin ang mga isinumiting affidavit ng dalawang kampo, I have come up with a decision. Fiscal, before you announce your decision, may I please say something? Go ahead, Attorney. Reading the affidavit submitted by my former law students,
I cannot help but be proud. Kagaling na sa dati. Magaling po ang picture namin, sir. Too bad I'm not the fiscal or the judge to ensure your victory here. Anyway, I'd like to announce that today we have decided to withdraw from the case. Totoo ba to? Iuurong mo na ang kaso. Maraming salamat, please. Gustong-gusto ko na matapos to. Gusto ko na bumalik tayo sa dati. Hindi na tayo babalik sa dati. Dahil ipapakulong pa din kita. Anong kaso? Isang kaso na mas mabigat. A case that we are most confident to win. We decided to withdraw from the concubinage case, and today we will be refiling a new one. Feliz, bakit mo pa rin ako kakasuhan? Hindi ko babae si Ayla. Yung ginagawa namin, alam mo yun. Ginagawa ko yun labag sa loob ko para bigyan ka ng anak na gustong-gusto mo. Anak na hindi nyo naman nabuo. Iba ang nabuo nyo ng babaeng yan. At ikaw, ha? Pinagkatiwalaan kita. Hindi lang dating estudyante ang turing ko sa'yo. Parang kapatid na rin kita. Ayla? Ayla? Ano pa? Ayla. Ano, hindi mo matanggap ang sinabi ko, ha? Pinagkatiwalaan ko sa'yo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Ano ba kayo? Teka! Ayla! Ito po, ano nangyayari? Ayla. Hi, new case filed. Napagod ako sa mabilisang pag-revise ng complaint affidavit kanina. Well, our client has decided that we have a better chance of winning this new case. Please, don't worry, okay? You know what? I don't mind sa pag-revise at pag-refile ulit. Kasi sayang din naman yung emotional distress case laban dun sa kabit ng asawa mo. She should suffer too. Pati yung lawyer nila. Okay, slowly. Lie down naman. It's okay, don't be nervous. Let's breathe in slowly. Relax ka lang. Ayla ang name mo, right? Opo. Sabihin mo na okay, PP is normal. Vitals are okay. Okay, everything looks good. Thank you. Go-ultrasound na tayo, okay? Nurse, ano pong nangyari? Bakit siya dinago? Buntis po ba talaga siya? Possible po. Pero i-recommend naman po ni Doc sa pasyente na mag-conduct siya ng pregnancy test para lang po makasigurado. Natawagan niyo na po ba ang immediate family member niya?
Si Genesis yung kuya, nasa Manila ba? Samson, nakontak mo ba? Tinawagan ko na eh. Baka papunta na. Excuse me lang po. So, bale, buntis si Ayla. Nagbunga na yung naging kasunduan niyo ni Feliz kay Ayla. Oo, pero ngayon pa talaga. Kung kailan nagkakagulo at nagkakasakitan na sila. Hindi niya ba naiintindihan yung sitwasyon niya? Oo, galit ako sa kanya. Oo, kabit siya ng asawa ko. Pero buntis siya. Paano kapag may nangyari sa bata? Yung batang bunga ng kahayupan ng asawa mo? What? Do I need to remind her the ugly truth? Kasi parang pinanghihinaan na yata siya ng loob. Etong bagong final natin na case. Kasama naman talaga dapat to sa concubinage case natin, di ba? Tapos, pinatanggal niyo kasi daw baka masyadong mabigat na para sa asawa mong manloloko. Feliz, kung gusto mo talagang manalo dito, wala sa lugar ang awa. Dapat all out ka sa laban na to. Hindi ko alam kung gugustuhin ko bang buntis si Ayla o hindi na lang. Basta hawak natin ang signed agreement. Kahit na paanong relasyon meron si Samson at Laila. It's purely and strictly transactional. Pero, given the situation... Yes. Yung bata. Paano yung bata? Samson, Attorney. may kasunduan man o wala, sana wag na madamay yung bata. Sana lumaki pa rin siya na may magulang na mag-aalaga at poprotekta sa kanya. 3 buwan pa lang. Simula nung pinirmahan namin ang kasunduan. Sa dami ng beses na sinubukan namin ni Ayla, isang beses lang totoo may nangyari sa amin. Pero isang beses, tapos nagbunga agad. Sa bagay, ito naman talagang gusto ni Feliz eh. Pero iba na talaga ang sitwasyon ngayon. Samson. Pero nauna nang nagbunga ng maraming gulo. Akala ko ang pagkakaroon ng anak ang kukumpleto sa amin ni Feliz. Yung pala magpapahiwalay sa amin. Nagpawasak sa amin ni Feliz. Huwag ka naman na masyadong mag-isip. Hindi ko naman tayo sigurado kung buntis na talaga si Ayla eh. But if Ayla is indeed pregnant, then this would prove that she and Samson had sexual relations. The other side will argue that this was part of the contractual obligation, which is stated in the baby maker agreement. At ang kasunduan namin, ako ang magiging nanay ng bata. Akin yung bata. Feliz, the baby maker agreement is maybe an evidence, but the surrogacy is not yet known here. Hindi pa ito bawal. Pero baka kasi maging complicated kapag ginako mo yung baby ni Ayla. Tapos gagawin niyo yung simulation of birth records. Yun nga yung napagkasunduan namin. Akin yung bata. The document is not legally binding for you to get custody of the baby. If you want to get the child, you have to go through the adoption process. Otherwise, it could look like Ayla sold the baby and then you bought it. Feliz, mag-focus tayo sa case laban sa asawa mo. Alam niyo ba kung saan nila si Ayla? Ano bang malapit na ospital dito? Feliz, come on, now's not the time. Sa akin yung nasa sinapupunan niya. Akin yung bata. Feliz! Feliz! Hinahanda ko lang tong ultrasound para makita natin ang totoong status mo, okay? Dok, sobrang liit po ng tiyan ko para maging buntis po ako. Paano po nangyari yun? It happens. May ibang cases, hindi nila alam na buntis na pala sila hanggat hindi pa pumuputok yung panubigan nila.
Pero Dok, dinatnan ako nito lang. Napaka-imposible po talaga na sinasabi niyo. Actually, posible pa rin yun. But that's not your menstruation. It's what we call implantation bleeding. At pwede ka pa rin mabuntis even during your period. Depende na lang yun sa timing ng paglabas ng egg sa ovary mo. It's okay. Huwag kang mag-alala. Kaya natin ginagawa to para makita kung buntis ka nga talaga, okay? Either way, just in case ha, yung possible father ng baby mo, kasama mo ba? Basta Samson, wag kang maglala. 3 abogado mo. That's right. The legal battle is on. Gagawin namin lahat para manalo ka sa kaso. Salamat, attorneys. Clarice? Si Ayla, ano, buntis ba siya? Nasa kasunduan na kapag may check-up siya, kailangan kasama ako. Asan siya? Haminahon na po muna kayo. Check up pa po siya sa loob eh. Wala pa akong balita yung doktor kung bakit siya dinugo. Sir Spanky, I don't think ito yung tamang oras para harapin ng kliyente niya yung kliyente namin. Sigurado ako, masaya na kanyang kondisyon. Please, let's go. Kailangan ko makausap si Ayla. Sa akin ang anak niya. Hindi pa nga ako sigurado. Kaya nga ako nandito para masigurado ko eh. Ayan, nakikita mo ba sa monitor? Kita ko na yung embryo. At nag-develop siya sa loob ng matris mo. So, normal. Denise, huwag ka muna. Dok, ano pong ibig sabihin lang? Well, I still need to double check. Pero obviously, buntis ka. Buntis ka? Ma'am? Bawal po eh. Sino kayo? Bawal kayo dito! May tawag ka na sa Hindi porket kinasuhan ko kayo, hindi mapupunta sa akin yung bata. At least ako sumusunod sa kasunduan, hindi tulad nyo! Wait, Miss, what are you doing? Please don't stress out my patient. Get out of here. Nurse! Let's go. Ay, bitaw, let's go na. Please, umalis ka muna dito. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman yung lagay ng anak ko. Ma'am, please, umalis muna kayo. Please. Bakit? Ha? Bakit ako aalis? Para maging masaya kayo? Maging one big family kayo dahil nakabuo kayo, ha? Hindi! Akin yung batang yan. Samson, hindi sa inyo yung batang yan. Akin! Nurse! Ma'am. Gusto ko stay back. Oo, buntis yung kapatid mong ahas. Security, nasa na? Hindi ka na, Princess ko. Tandaan mo yung sinabi ko sa'yo, Ayla, ha? Sa akin yung batang yan. Gagalit na sila. Halika na. Excuse me. Pasensya na ho sa nangyari ah. Hindi namin kontrolado. Si Ayla, may nangyari ba sa kanya? Pinapa-confine muna siya ni Doc overnight for further tests dahil sa bleeding at sa gulo kanina. Asikasuhin ko lang ho ang temporary ward ng pasyente. Kapatid ko na ni Ayla yun? Oo, kapatid niya. Oy, Genesis. Alam mo, hindi ko naiintindihan kung bakit hindi ka nagagalit sa nangyayari sa kapatid mo. Bakit ka nagagalit? Hindi ba tayo pinag-usapan yun? Binibilog lang nila yung ulo mo. Sinubukan na nila sa akin yun, kaya sana huwag ka magpadala. Oo, nabuntis. Pero marami pa silang ginawa na wala sa usapan. Tol, naipaliwanag ko naman sa'yo ito kanina. Ginawang kabit na magaling mong tol yung kapatid mo. Yan ba yung pangarap mo sa kapatid mo, ha? Maging kalukadidang ng isang taong may asawa na? Genesis, pumanig ka sa tama. Dapat hindi mo na kinakaibigan tong tol mong to. Please, let's go. We have to talk about it. Ako din. Balik muna sa court.
Kailangan ko yung bagong complaint affidavit ng kabilang kampo. Mag-uusapin muna kami na Genesis. Okay. Okay. Why am I only meeting Genesis now? Wala naman siyang kinalaman sa kaso. Pero si Genesis yung laging kasama ni Ayla tuwing umuwi siya ng weekend sa inuupahan nila, tama? Oo. Pero parating wala dahil nagko-construction worker siya. Wala ngang alam si Genesis. Kaya nga siguro laging pumupunta doon si Samson sa tinutuluyan ni Ayla para samahan siya. Kasi wala yung kapatid, wala yung kuya sa bahay. Kaya magagawa nila yung milagrong gusto nila. Fine. But please, Felice, you have to help us here. Help us build a strong case. Since he is Ayla's brother, we should have gotten his statement. Since he is also a reliable witness. Yeah. First, you hid that Ayla is your baby maker. And now, about Ayla's brother. Wala nga siyang kinalaman sa kaso. Ang kaso dito, nangangaliwa sa akin yung asawa ko! Amen. Genesis, ikaw na lang natirang pamilya ni Ayla. Bakit ka pumayag na maging baby maker si Ayla? Sinutuko ko yan. Ayaw ko naman talaga nung una. Kailangan namin ng pera. Yung dahilan. Tiwala naman ako dito kay Tol. Makapag-usap na kami lalaki sa lalaki. Alam kong hindi niya aabusuhin yung kasunduan na yan. Yun yung pinanghawakan ko. Tsaka pag pupunta si Tol sa amin, lagi naman ako nakabantay. Pupunta siya doon para doon sa pagpa-fertile ng babae. Tama. Pinadalan ko ng fertility supplements at yung mga pinapadala ng asawa ko. Eh, minsan, nakakalimutan ko na kinagabi na ako dahil busy ako sa school. Yun nga. Para matapos na yung kasunduan nila. Para mabuntis si Ayla. Yun yung usapan. Wala namang ibang pakay si Tol. Ang makabuo lang ng bata. Walang labis, walang kulang. Maganda yung mga sinabi mo, Genesis. Bakit hindi ka magbigay ng statement para sa kaso? Nakakatulong ka na malinis yung pangalan ng kapatid mo tsaka ni Samson. Attorney, di ba sabi ko labas ako sa mga ganyan? Wala akong oras sa mga kaso-kaso na yun. Nagkatrabaho ako eh. Sayang ko yung kikitain ko kung sasayangin ko yung oras sa mga korte-korte. Kamusta? Ano bago kaso? Bakit? Anong bagong kaso ang pinahal sa atin? As expected, psychological violence under RA 9262. Or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Kailangan natin paghandaan to. Hindi madali to. Akala ko nga, yun ang unang ikakaso nila eh. Mabigat to. Kung sa concubinage, pwedeng makulong ng mga tulad ng guilty ng 6 months and 1 day to 4 years and 2 months. Dito sa psychological violence, 6 years and 1 day to 12 years. Ayla, huminahan ka. Alam ko, nakakabigla. Pero medyo absuelto ka na nga eh.
hindi ka nakasama sa kinasuhan. Si Samson na lang yung kinasuhan ni Police. Ang kailangan mo na lang gawin na yung pangalagaan ng baby sa sinapok ko niya eh. Yun nga eh. Ano gagawin ko dito sa bata? Kukunin pa rin ba ni Ma'am Feliz tong bata? Kasi yun yung kasunduan namin. Sa batas naman natin, kung sino yung nagsilang sa sanggol, siya pa rin yung ina. Kung gano'n, di tayo mag-alaga ng bata. Talaga ba, kuya? Eh, lagi kang wala eh. Lagi kang nasa labas, lagi kang nasa trabaho. Buti nga nandiyan si Sir Samson para alagaan ako, para bantayin ako kapag wala ka. Ayla, kapatid mo. Ako na rin maaasahan mo dito. Bakit sino gusto mong kasama mo pa lang dyan? Si Samson? Sa tingin mo mapapanindigan niya yung anak mo? Hindi naman nga kayo ng asawa eh. Dahil sa'yo at dahil sa paggawa niya. Kader, kamusta ka? Pasensya na ko kayo. Parang mahirapan ako atawag sa kaso na ito eh. Huwag kang humingi ng pasensya. Nandito kami para tulungan kayo. Mahirap na naman ho talaga kami. Nakikipagsaparanan na kami dito sa Maynila. Sa island na lang ho kasi yung pamilya ko. Simula nung mawala yung magulang namin. Kasi inako ko na rin na ako yung magiging magulang ng kapatid ko. Hindi ko rin naman nagagampanan na maayos. Kaya pasalamat nga namin nung nakilala namin sila Tol, sila Sir Samson ho. Pero alam niyo, sa totoo lang, nung pumirma na siya na pumayag siya dun sa pagiging baby maker niya, naliit ako. Alam mo yun, kailangan niya kasing gawin yun para nang mabuhay kami. May makuha ang malaking pera, magkaroon ng maayos na buhay. So, dapat ako yung gumagawa. Pero alam niyo, mabait po yan si Sir Samson eh. Kaya nga, ipapayag din ako. Parang pamilya na kayong turing nila sa amin eh. At rin sa mga nangyayari. Sabihin niyo nga sa akin paano niyo matutulungan yung kapatid ko. Matutulungan namin kayo. Kung buong-buong tiwala ay bibigay niyo sa amin.
Feliz. Feliz. Maniwala ka naman sa akin. Kung nagbunga man ang ginawa namin ni Ayla, yun na napagkasunduan natin. Hindi ko na alam. Utang na loob, umalis ka na. Feliz naman. Ano pa kailangan kong gawin? Ha? Ano pang kailangan kong gawin para tanggapin mo ko ulit? Maniwala ka naman sa akin. Ayoko mawala ka. Gusto kong manatili itong relasyon natin. Kailangan ko to. Kailangan mo yung relasyon natin? Kailangan mo to? Bakit? Natatakot ka masira ang reputasyon mo sa ibang tao? Sarili mo pa rin yung inaalala mo? Sa bagay, ikaw nga pala tong si Mr. Perfect Samson. Pogi, mabait, magaling na teacher, may asawa, may pamilya. Ayaw mo masira yung image mo. Puro ka panlabas. Samson, paano naman yung panloob, ha? Paano naman yung loob ng relasyon natin? Paano natin maayos yun? At sa tingin mo, ang bata na yun ang makakaayos sa relasyon natin? Feliz, nakabuo na kami. Magkakaanak na tayo, oh. Iba yun na talaga ang gusto natin. Magkaanak. Maging pamilya. Kaya ano ba ginagawa natin? Iurok muna yung kaso. Magkabalikan na tayo! Alam mong hindi anak ang pupuno sa ating pamilya. Dahil sinira mo na lahat ng posibilidad para magkabalikan tayo nung nakipagrelasyon ka sa iba. Sana maniwala ka sa akin. Wala kami ibang relasyon ni Ayla. Sana yun lang. Yun lang. Paniwalaan mo. Wala kayo relasyon ni Ayla. Sige. Okay, sige. Wala. Ano meron sa'yo? Bakit pakiramdam ko parang hindi ka na masaya sa akin? Hindi na tayo masaya. Ano bang kulang sa atin? Ano bang kulang sa akin? Ha? Ano kulang sa akin? Maniwala ka. Wala. Walang kulang sa'yo. Wala talagang kulang sa'yo. Bakit pakiramdam ko layo-layo mo na sa akin, ha? Wala pang lahat ng to. Unti-unti ko nang nararamdaman na hindi na tayo tulad ng dati. Wala pa yung issue na to kay Ayla. Pakiramdam ko, winawasak mo na ako. Akala ko yung pagkakaroon ng anak, yun ay magiging solusyon para maging okay tayo. Pero bakit parang lalong lumala pa? Lalong lumalabas na nasisira na talaga yung relasyon natin. Samson, pagod na ako. Ayoko nang manghula kung sino ba o ano ba ang pumapatay sa relasyon natin. Kasi habang tumatagal, pakiramdam ko pakitang tao na lang yung relasyon natin. Wala nang pagsasama. Pero sama ng loob madami. Sobrang dami. Habang nabubulok ako dito sa bahay, ikaw malaya ka. Kung sino-sino pwede mong samahan, nakakausap. Habang ako, pakiramdam ko,
Wala na akong silbing babae. Pakiramdam ko ako na lang mag-isa. Ano ba ginagawa ko dito sa mundong to? Salamat sa paghatid, Kurt, ah. Grabe din pala yung pinagdaanan ni Genesis tsaka ni Ayla, no? Biktima lang din pala sila ng kahirapan. Nung dahil sa pera. Kaya hindi rin natin sila masisisi. At yung relasyon nila kay Samson. Kaya naman pala, malapit din si Genesis kay Samson. Tapos, tol pa yung tawagan kasi mukhang sabik din sa pamilya, eh. Alam mo, hindi ko alam kung paano, but I feel Genesis could eventually play a major part sa trial na to. Sana lang pumayag siyang magbigay ng statement sa atin. Pwede pa nga siyang maging witness, eh. Yung sa deal nila, kaibigan niya si Samson, tapos kapatid niya pa si Ayla at kasama niya sa bahay. Konti na lang sa paggamit ko ng convincing powers, mukhang bibigay na yun. Bigla na nga lang nawala sa ospital si Samson kanina. Marami pa naman akong itatanong sa kanya. Saan naman kaya pumunta yun? Hindi na kita kilala. Layo-layo mo na sa akin, Samson. Para ba ako nasisiraan na ng ulo sa kakaisip kung bakit dito na lang ako kaliit? Ganito na lang ako kawalang halaga sa taong mahal na mahal ko. Umalis ka na. Ayos pa natin. Umalis ka na. Umalis ka na. Huwag tayo magkabalikan. Umalis ka na! Huwag ka magalit. Umalis ka na! Umalis ka na! Huwag ka magalit. Umalis ka na! Umalis ka na! Feliz, sige na! Umalis ka na! Yeah! Nagdatingan na nga ng mga bestsellers ko. O, ito. Kaya lang, nakakainis talaga. Nakakaburaot maningil. Kung hindi mo pa kukulutin, ite-text mo. Inumin mo itong gatas, ha? Para makatulog ka na mamaya. Ang stress ka na eh. Ay, ate, ganyan talaga ang mga abogado. Kasi nga, sa kakaisip nila, nai-stress sila. Di ba? Kaya dapat gamitin mo itong mga produkto ko. O, para hindi halata. O. Marami lang po talagang iniisip. Marami po kasing problema sa firm, eh. Kumalas na po kasi yung mga Reyes. Tapos, ito pa pong kaso ni Samson. Si Samson nga pala, saan? Akala ko po nauna nang umuwi dito. Paano nga pala yung kaso? Mas lalo nga po naging masalimuot, eh. Buntis nga po si Ayla. Eh, nadami pa po yung baby, kawawa naman. Ako, para sa akin, blessing ang bata. Oo naman. Kaya sana, lumaki siya na maayos. Oo naman. Kung ano man yung kalalabasan sa kaso, kung hindi man mapapanindigan ni Samson yung bata, may kapatid naman si Ayla para may katuwang siya sa pag-aalaga sa bata, no? Meron po. Magulo pa rin po, Tinang. Samson, kanina pa kita hinahanap, eh. Para sana mapag-usapan na natin yung tungkol sa kaso. Pero pwede rin naman na mag-usap tayo hindi bilang abogado tsaka kliyente. Pwede rin naman na bilang magkaibigan. Ang gulo-gulo na ng buhay ko, attorney. Hindi
Hindi ko na alam kung paano ko ito ayusin. Eh, pwede namang hindi mo sabay-sabay ayusin lahat eh. Sa isa lang? Tapos hindi ko namamalayan na makukulong na pala ako bukas o sa makalawa. Hirap naman ito. Ngayon kasi, attorney, ang ingay na eh. Ito yung klase ng ingay na nanggagaling sa loob. Para akong sumasabog na hindi ko na kakayanin. Iwala ko na madidisprove natin na may relasyon kayo ni Ayla. Tsaka na natin isipin kung anong magiging lagay ng bata. Kasi importante din yun eh. Pero sa isang kaso lang, ito muna. Wala ka namang tinatago sa akin, di ba? Tapat ka naman sa akin. Gaya ng mga bagay na makakapagpatunay na hindi ka tapat sa asawa mo. Na sinasaktan mo siya emotionally and mentally. Sige, una na ako sa loob ha. Tulog ka na din. Salamat attorney. Pahinga ka na. Hello? Shh! Huwag ka na magpanik. Labas ka na sa kaso, di ba? Ako na ang kinakasuhan dito. Kaya hindi mo na kailangan mag-alala. Huwag ka sasagot sa kahit anong tanong. Naiintindihan mo? Baka kung ano pa masabi mo. Baka mas lalo pa nila malaman ng totoo. Basta ako na bahala. Saan na tayo mag-usap? Ay, siguro naman nabasa nating lahat at naaral yung laman ng attachments ng complaint affidavit ng prosecution, di ba? I think we can win this, Attorney Bonifacio. Sorry, I just really love your name, sir. Anyway, this should be easy, right? Why do you say so, Mr. De Leon? Because it's psychological violence po. May hirapan po ang prosecution putanayan niyo sa korte in the legal context. Dahil walang forms ng physical evidence, katulad ng pang-uubuso. Na may pasa, na may fractured bones. And it's gonna be very challenging for most victims to even describe their psychological violent experiences in court. Some, hindi nila may isip na abusive na pala ang ginawa sa kanila. That's a good observation, Sir De Leon. Pero sa kaso natin, ang biktima ay dating teacher. And I don't think it will be challenging for her to express herself kapag nakaranas siya ng emotional and mental harms. Gaya ng verbal threats, pamamahiya, pangmamaliit, o manipulation na sumisira sa self-esteem niya. Lalo na kapag na-present na nila ang to follow psychological evaluation results na. Let's not underestimate the mind of Feliz Guerrero. Tandaan nyo, siya ang naggawa ng draft ng contract nung hinanila si Ayla para maging baby maker. Safe to say, she's smart. But not smart enough to have the foresight to know that this whole baby-making thing was a disaster in the making. Sorry, sir. Pero totoo naman po, right? Well, kaya nga tayo nandito, di ba? Para maayos na natin tong disaster na to. Honestly, mabait at magaling na teacher tong si Feliz. In fact, bago siya mag-resign for health reasons, assistant school paper advisor siya. Paborito nga siya ng mga estudyante niya eh. Masayahin siya. Noon. Pero ngayon kasi, kitang-kita mo na yung lungkot sa mga mata niya. At kung kitang-kita pa rin yun kapag umupo siya as witness,
doon pa lang convincing na agad na she is indeed going through a very difficult time emotionally and mentally. At isang testimonya lang mula sa kanya na nakaranas siya ng emotional at mental abuse dahil sa allegedly marital infidelity ni Samson at ni Ayla, maaari na agad tanggapin yun ng korte as a strong ground for psychological violence. Now, madali pa rin ba sa'yo ito, Mr. De Leon? No, Attorney Matias. But you're right. Mahirap man, pero we can still win this case. We should win this case. Thank you, everyone. I-review ko lang lahat ng submissions ng magkabilang kampo. Then matatanggap nyo na ang decision ko kung didinggin ang kasong ito sa korte. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. So I guess I'll see you in court, Attorney Matias. Akala ko in denial ka pa rin na walang mahahanap na probable cause sa fiscal for this to proceed to a court trial. Handa kami. You better be. Okay, let's go. Guerrero, totoo ba na sa inyo mismo nanggaling ang idea sa pagkuha ng isang baby maker? Sabi po ng asawa ko, yun lang daw yung paraan para mabuo yung pinapangarap naming pamilya. Ikaw ang may gusto nun. Huwag kang magsinungaling. Ako ang hindi basta-basta papayag sa gusto mo. Order in the court. Counsel, ayusin mo yan today. Palalabasin ko yan. Apologies, Your Honor. Mrs. Guerrero, wala kayong ibang pinag-awayan na ibang babae ng asawa mo. Kaya nagkasundo kayo na buntisin niya ang inyong assistant para maging ina ka. Tama o mali? Pumayag po kayo na makipagtalik ang asawa niyo kay Ayla Ocampo? Para po Oo, hindi lamang po. Opo.